And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan at eto na ang pinakamainit na balita na ating nasagap mga kababayan. Eto mga kabatid, Attorney Salvador Panelo mga kabatid. Nako, ewan ko ba dito sa abogadong ito na kung saan mga kabatid, kilala po itong kaalyado at kanang kamay ni former President Duterte. Pero ngayon mga kababayan, imbis na tulungan po ni Attorney Salvador Panelo itong grupo ni Sara Duterte na i-gaslight pa ng i-gaslight mga kabatid itong mga DDS para mas lalong magalit sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Aba mga kababayan, kabaliktaran po ngayon ang ginagawa ni Attorney Salvador Panelo. At ewan ko lang din mga kababayan kung may galit ito kay Senator Rodante Marcoleta Kasi nga mga kabatid, imbis na udyukan po ni Attorney Salvador Panelo itong mga supporters ni Marcoleta, mga kababayan, ako parang sinampal ng harap-harapan po ni Attorney Salvador Panelo itong mga taga-suporta ni Senator Rodante Marcoleta at ng iba pang mga DDS. Kasi nga mga kabatid, pinaliwanag po ngayon ni Attorney Salvador Panelo kung bakit karapat dapat daw ikulong itong si Senator Rodante Marcoleta. Imbis na kampihan, dinidiin. Nako, mga kababayan, at ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin muna natin ang bidyong ito. At bigyan po natin mga kapatid ng ating personal na opinion at reaction. Yung kaso ni Marcoleta, medyo ang naging problema, sinisisi siya ng lahat kasi inamin mo. Mga kababayan, may nangyayari daw po palang sisihan ngayon sa grupo ni Sara Duterte. So merong mga ibang mga kagrupo itong si Senator Rodante Marcoleta mga kabatid na kung saan sinisisi siya imbis na i-comfort siya. Kaya siguro na ospital. Kasi kinulang sa moral support. May sisihan daw na nangyayari mga kabatid according po kay Attorney Salvador Panelo. Ito, tuloy natin. Kasi tumanggap siya ng 75 million. But the 75 million is a campaign contribution para sa kanyang pagtakbo sa Senado. Ito nga yung problema mga kabatid. Tumanggap siya ng 75 million galing po kay Mike Defensor para sa kanyang para sa pagtakbo niya noong 2025 bilang senador. Tapos hindi niya dineclare. At ang mas malupit doon, inamin pa talaga niya. Kaya siya nakasuhan ng plunder. Diba? Nagsinungaling siya Dinaya niya yung kanyang sose Tapos ngayon, itong mga kasama niya sa simbahan, itong mga DDS, nagagalit. Anong gusto nyo? Kahit nilabag ni Senator Rodante Marcoleta ang batas, okay lang? Huwag ikulong. Diba? Akala ko ba galit sa bendalo? Eto siya mismo ang nagbigay ng ebidensya laban sa sarili niya na nagbendalo siya. Nung hindi niya ideklara yung 75 million na kanyang nakuha. Ang lakas niyong usigin si Tulfo tungkol sa bendalo pero si Marcoleta okay lang. Dalay. Ngayon, sa ilalim ng batas, eto, pakinggan nyo mga DDS batas na po ang pinapaliwanag ngayon. Sa ilalim ng batas, kailangan ideklara mo yon. Sa ilalim ng batas daw mga kabatid, galing na po mismo yan kay Attorney Salvador Panelo na kanang kamay ni Tatay Digong nyo. Sa ilalim ng batas, dapat po talagang i-declare yung mga contribution, yung mga donation na nakuha po ni Senator Rodante Marcoleta. Diba? Sinampal kayo ni Panelo ng harap-harapan. Sampal ng katotohanan ang tawag dyan. Galing na mismo kay Attorney Salvador Panelo na sa ilalim ng batas,
whatever donation na nakuha mo, regardless mga kabatid, kung nakiusap pa sa'yo yung mga campaign donors mo na huwag pangalanan, mga kababayan, ang sinasabi po ng batas, dapat mo talaga silang ideklara. Oh, yan ang sabi ng batas mga kabatid, according kay Attorney Salvador Panelo, na hindi po sinunod, no, ni Senator Rodante Marcoleta. Ito pa mga kababayan, meron pa to. Tingnan nyo mga kabatid ang katotohanan dito na lalabas mismo sa dila po mga kababayan ni Attorney Salvador Panelo. Tuloy. Hindi niya ideklara. Bago pa ho yung batas natin noon, pag hindi mo dineklara yung mga kontribusyon mo, kanino nanggaling yon, saan, magkano, pwede kang idibandang kriminal. Oh. Ang tanong ngayon mga kabatid, ano bang kaso i-file kay Senator Rodante Marcoleta? Hindi ba kasong kriminal? Ang plunder kasi mga kababayan, kasong kriminal yan eh. Oh. Di ba? Kasong kriminal ang plunder, mga kapatid. Tama ba na sinampahan siya ng kasong plunder? Tama. According mismo kay Attorney Salvador Panelo, dapat ideklara mo yan sa ilalim ng batas. No? At kapag hindi mo idineklara yan, no, sasampahan ka ng kasong kriminal. So saan ang mali doon, mga kapatid? Oh, di ba? Nagkasala si Senator Rodante Marcoleta. O kaya siya finailan ng kaso. Si Salvador Panelo na mismo ang nagsabi niyan, mga kababayan. Tuloy natin. Pero naamyendahan na yon, naging administrative na lang. Naamyendahan na daw mga kabatid pala. Baka ito yung kinakagalit ng mga DDS. Naamyendahan na pala yung batas na yan. No? Administrative case na lang daw pala ang dapat ikaso sa'yo kapag hindi ka nagdeklara, no, ng tawag nito, pag hindi mo dineklara yung mga nakuha mong contribution. Baka ito yung nagpapalakas mga kabatid, no, ng loob ni Senator Rodante Marcoleta. At baka ito din yung nagiging basihan ngayon ng kanyang mga taga-suporta at kasamahan niya sa tawag nito sa kanyang relihiyon. Kung bakit, no, galit na galit sila dahil kinulong nga itong si Senator Rodante Marcoleta. Baka pala mga kababayan, pero hindi eh. No, meron pa pong paliwanag dyan mga kababayan si Attorney Salvador Panelo. Hayaan natin sila ang mag-isahan mga kabatid sa sarili nilang mantika. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Naamyendahan na yon, naging administrative na lang. Madaling sabi, kung ikaw ay tumanggap ng 75 million, at hindi mo inilagay yon sa SOSE, yung Statement of Contributions ng isang kandidato, ikaw ay maaaring pagmultahin lang. Pagmumultahin lang pala dapat. Kaso si Remulla, pinakulong niya eh. Di ba? Multa lang pala dapat, ombudsman. Ba't mo pinakulong? Mali ka din eh. Noon pala mga kabatid, kulong. Pero siyempre na-amend na yung batas na yan, administrative case na lang pala dapat ang ikakaso. Kaso itong si Ombudsman Remulla, pinakulong niya eh. Bakit? Nanabihan ka lang, nagbendalo ka. Pinakulong mo na kaagad. Ito mga kapatid, alamin pa natin. Marami tayong matututunan dito kay Attorney Salvador Panelo. Ito. Ikaw ay maaaring pagmultahin lang. Yun lamang, administrative lang eh. Ang naging depensa niya, teka muna, wala pa namang kampanya hindi pa ako kandidato noon. Mga kababayan, nangatwiran pa daw pala kasi itong si Marcoleta. Lusot na sana eh. Kasi nga mga kababayan, pwede naman pala siyang magmulta. Kanya nga lang mga kapatid, syempre, alam naman natin itong si Rodante Marcoleta medyo may pagkamayabang din eh. Abogado siya eh. Kaya mga kababayan, dito po mga kapatid, sa pagiging ma-pride at mayabang ni Senator Rodante Marcoleta, dito po siya nasunog.
Pakinggan nyo ha, mga kapatid, mga DDS, pakinggan yung mabuti yung sasabihin dito, no, ni Attorney Salvador Panelo nang maliwanagan po ang mga utak ninyo. Bago kayo magngawa-ngawa dyan, intindihin nyo muna itong sinasabi ni Lolo Salvador Panelo. Dahil legit to, totoo tong sinasabi niya dito. Ano? Kampanya na, hindi pa ako kandidato noon. Kaya hindi ako dapat na magdeklara. Ang problema. So, yun na nga, nagmayabang. Hindi pa naman ako kandidato nun Hindi pa naman, wala pa namang eleksyon nun. So, bakit ko idideklara? Yung pera, ibinigay sa akin yun before, no, ang filing of candidacy. Tama naman. Bakit nga ba idideklara ni Senator Rodante Marcoleta kung wala pa namang filing of candidacy? Mali ka talaga dyan, Boying. Mali ka. Kasi before pa pala, no, ang eleksyon noong binigyan siya ng 75 million. So bakit mo ngayon yan pinakulong? Ba't mo sinampahan ng plunder? Ito ang sagot, mga kapatid. Dapat na magdeklara. Ang problema, by admitting to a receipt of the 75 million and saying that you cannot be liable under the law for not declaring it, nagkaroon ka ng problema. Kasi, mga kapatid, dahil daw doon sa kayabangan ni Senator Rodante Marcoleta at sa kanyang katwiran na yun na nga, wala pa naman daw ng eleksyon noong tinanggap niya yung 75 million. At doon din, mga kababayan, sa ginawa niyang pag-amin, dito siya, mga kapatid, nagkaroon ng problema. Hindi mo na nga dapat ginawa, pinagyabang mo pa. Ito, pakinggan nyo. liable under the law for not declaring it, nagkaroon ka ng problema. Kasi dahil umaming kang tinanggap at parang palalabasin mo ngayon na hindi ka kandidato at the time, so hindi yung campaign contribution. Babagsak yun na tumanggap ka ng pera in relation to your office dahil kongresista ka pa noon. Doon, mga kababayan. Akala ni Marcoleta, nakalusot na siya. Hindi niya alam, mga kababayan, na mas lalo pala siyang madidiin. Kasi nga, mga kapatid, no, mas delikado yung tatanggap ka ng pera habang ikaw po ay nanunungkulan sa gobyerno. Lumalabas kasi dito, mga kababayan, na suhol o lagay. Nandun na tayo. Tama naman doon sa kanyang palusot si Marcoleta na wala pa namang campaign period daw, mga kapatid, noong ibinigay sa kanya yung 75 million. Wala tayong problema doon. Saan siya nagka-problema, mga kababayan? Dito, no, sa kanyang pagiging congressman. Congressman siya, tapos tumanggap siya, mga kapatid, ng pera at sinabi pa niya mismo, mga kababayan, na utang na loob daw yun. Doon siya, mga kapatid, nagkaroon ng problema. Wala sanang problema kung hindi siya congressman. Kanya nga lang, mga kababayan, no? Congressman po siya. Bawal daw pala yan, mga kapatid, na tatanggap ka ng pera tapos gagawin pang utang na loob. Yun, mga kababayan. Dito po, no, nahulog sa bitag si Senator Rodante Marcoleta. Bitag na siya lang din naman ang gumawa. Hindi to bitag ni Tulfo, Bitag po ito ni Marcoleta, mga kapatid. Kung saan siya din yung nahuli. Diyos ko po, ulitin natin. Nasak yun na tumanggap ka ng pera in relation to your office dahil kongresista ka pa noon. Yun ang naging problema. Kasi ang COMELEC, inabsuelto siya. Kaya diba? Inabsuelto na pala siya, mga kapatid, ng commission.
ng Commission on Election. So dapat, no, multa na lang sana dapat 'yon. Kanya nga lang mga kababayan, dahil sa kanyang ginawang palusot mga kabatid, no, dito siya tuluyang nasunog. Mali diskarte ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Dapat talaga hindi ka na lang nagsalita. Nagsalita ka pa kasi, sinusubukan mo pa kasing lumusot eh. Sa kakaiwas niya mga kabatid kay Garcia, no, itong chief ng ating Commission on Election, no. Sa kakaiwas niya po kay Chairman Garcia mga kababayan, nahulog siya kay Remulla. Nakaiwas ka kay Garcia, di ka naman nakaligtas kay Remulla. Sinabihan mong nagbendalo. Wala ka rin, Senator eh. Mali ka rin eh. Kasalanan mo eh. No? Sana, tinignan mo rin sana kung, teka lang, hindi ba ako masusunog dito sa kabila? Tinignan mo lang kasi si Garcia lang eh. Si Chairman Garcia lang yung iniwasan mo. Hindi mo napansin na meron din pala dito sa kabila si Boying. Nag-aabang din pala ng posas. Ngayon, wala na. Sunog ka. Di ba mga kabatid? So bakit nagagalit ang mga DDS, mga kababayan? Diskarte pala ni Senator Marcoleta ang sumablay. Sinubukan niyang iwasan si Chairman Garcia, pero mga kababayan, hindi naman siya nakaiwas kay Boying. Di ba? So ngayon mga kabatid, sinong mali? Ang gobyerno o si Senator Marcoleta? Di ba mga kababayan? Nakalusot siya, no? Nakalusot po siya kay Garcia dahil doon sa kanyang sinabi na before election pa naman daw pala nung inabot yung 75 million na utang na loob daw. Pero mga kababayan, nakalimutan po ni Senator Rodante Marcoleta na nung tumanggap siya ng 75 million mga kabatid, ay nasa opisina pala siya bilang congressman. Bawal yun eh. Bawal yun mga kababayan. Kaya ayun. Abot hanggang tenga po, no? Yung ngiti ni Boying Remulla. Bendalo pala ha. Bendalo pala ha. Bendalo ka ngayon. Tingnan natin kung kaya mong i-bend yung rihas. Di ba mga kapatid? Imbis na manalo siya sa argumento niya with Remulla, siya patuloy yung... Diyos ko po, Senator Rodante, bakit ba naman kasi sobrang yabang mo? Imbis na si Remulla yung ipahiya niya mga kababayan, siya tuloy yung napahiya. Gigil na gigil to kay Remulla eh. Tingnan mo ngayon, nabutasan ka, no, ni Ombudsman Remulla. Alangan naman mga kabatid, no? Alangan naman ipagkibit balikat lang yan or magbulag-bulagan itong si Boying Remulla. Hindi naman pwede yun mga kababayan. Lalo na grabe yung pang-iinsulto sa kanya, no, na ginawa ni Senator Rodante Marcoleta. Ayan tuloy, Senator Rodante. Kulong ka ngayon. Hindi ka pa naman yata nakakulong ngayon. Nasa ospital ka pa naman yata. Di ba mga kapatid? Hindi pa naman siya nakakatulog, no? Hindi pa naman niya nasubukan yung tigas ng higaan dyan sa selda. Kaya galingan mo pa, no? Yung pag-acting mo nang sa ganun, hindi ka tuluyang matulog dyan, no? Sa selda. Samantalang sila Mike Defensor doon ngayon mga kababayan. No, init na doon. Wala nang aircon eh. Electric pa na lang mga kapatid. Tuloy. Gamit niya ngayon niya. Ang problema, nung inabsuelto, yung depensa niya, makasasawa sa kanya. Diba? Yan nga yun mga kapatid. Sinubukan niyang lusutan si Chairman Garcia.
Sumabit naman siya kay Remulla. Nakalusot sa Comelec, hindi nakalusot sa ombudsman. Kaya yun. Kasi inamin niya, kaya bagsak siya doon sa plunder law na tinatawag. Kasi So, ibig sabihin mga kababayan, tama talaga yung plunder, no, na tawag nito. Tama talaga yung plunder na kinaso kay Senator Rodante Marcoleta. So, kayong mga DDS kayo, magtigil-tigil kayo. Si Attorney Salvador Panelo na mismo ang nagpapaliwanag. Nakalusot siya doon sa problema niya sa Comelec dahil nga mga kapatid, naamyendahan na yung batas. No, hindi na pwedeng wala nang criminalization doon sa part na yon dahil namyendahan na, tapos mga kababayan, penalty na lang dapat. Anya nga lang mali yung naging palusot ni Senator Rodante Marcoleta. No, dahil mga kababayan, lumalabas nga dito na habang nasa opisina siya ng House of the Representatives bilang congressman, tumatanggap siya ng milyon-milyong pera. At utang na loob pa daw yun, mga kapatid. Kaya pasok siya sa kasong plunder. Ano yun ang kasalanan yan? Alangan naman si BBM pa ang sisihin nyo dyan, ano? Si Panelo na mismo nagsabi, mga kapatid, kasalanan po ni Senator Rodante Marcoleta. Yan lang yun, mga kababayan. Anyway guys, kung nagustuhan nyo po yung ating talakayan ngayon, huwag nyo po sanang kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang.